Yung mga boss, magandang araw. Part 2 tayo ngayon nung Ford Ranger na kinakabitan ko ng Android 360 camera. So, ipakita ko lang sa inyo dahil nakakuha na si Bossing ng panel. Check lang natin. Pakita ko sa inyo. Okay, ito yung panel ng Ford Ranger mga boss. So, all goods naman, compatible na siya or tama na siya. Ayan. So, meron siyang adapter sa likod para mailagay yung ikakabit natin na head unit. Ayan. Dito sa likod. Itutornilyo yan. Okay. Tapos, ito na yung ikakabit sa likod, yung kapareha niya. Parang nakaganyan yan, oh. Yan. Basta nakaganyan yan. Yan. Pero, titestingin pa rin natin kung ikakabit natin to kasi okay naman dito eh. Optional lang siguro to. Titingnan natin. So, bubuuhin ko muna yan. Tapos, ito yung kasama niya mga harness. Okay? So, titingnan pa natin or tinesting ko na kasi ito kanina, pati doon sa head unit. Ang problema lang, may problema pa rin syempre, ay hindi kumukonekta yung ano niya, yung steering control. Kahit isetting ko na yung ano niya, yung steering control switch, ay hindi siya nagpa-function doon sa button. Tapos ay doon sa mismong head unit. Dapat kasi yun, kahit hindi natin isetting ng ano, ang steering control switch, dapat naka-default, gagana na dapat yun. So sabi ni Bossing ay ikabit ko na rin at hahanap na lang kami ng compatible na canvas module. Yan, ito yun yung canvas module. Okay. So, dun sa ano niya, sa datihan niyang stereo or head unit dito, function naman yung steering control niya, yung volume, yung next, yung mode, or basta yung sa head unit, gumagana yun. So, bubuuhin ko na muna to, titestingin ko na kung kahit hindi ko nakalasin ito sa panel na ito, yung original niya, ay di malalaman. Buuhin ko na muna at ikakabit ko na rin yung 360 cameras para syempre, canvas module na lang naman yung ano eh, yung may issue dito eh. So yung panel okay na, all goods na. So yun. Bubuuhin ko na muna 'to, ipakita ko sa inyo yung kabuuan dito sa head unit or sa panel niya. Okay? Papalitan ko na kasi ito eh. Okay? Let's go. Okay, so ganito yung style niyan mga boss. Tingnan nyo. So yung tinanggal nating pinaka parang spacer niya doon sa gilid, ganito. Ito yon. So dito yan nilalagay sa gilid. Yan, may lalagyan na ng tornilyo yan dyan. Tapos dito, tapos yung doon sa mismong head unit. Ayan o. Kaya tinatawag itong universal panel or para sa mga 9 inches na panel. Ayan, ganyan. Tapos yan, kapag ka na-tornilyo na natin yon, ito, tapos dito, so nakapix na yan. So makikita nyo naman yan dito sa ilalim. Ayan o, ganyan ang itsura niyan. Okay? So bubuuhin ko na muna to. Pinakita ko lang sa inyo yung panel na nasa gitna kanina nung mismong frame. Ito yung para dito yung sa gilid, tsaka dito. Okay, so lalagyan ko na muna ng tornilyo maliliit dun at dito sa mismong head unit para mabuo ko na lahat siya. Okay, so ganyan yung itsura niya. Okay, natapos ko na itong unang part. So ipakita ko lang sa inyo, nilagyan ko na ng tornilyo yan, yung pinaka frame niya, tsaka doon sa medium, doon sa pinaka bracket. Tapos dito, tapos doon sa mismong stereo, ayan, meron na rin tornilyo. Same lang din dito sa kabila. Tapos pakita ko sa inyo yung pinaka front niya. Yan, ganyan na magiging itsura niya mga boss. Yan. Okay? So, yan yun, itsura niya. Okay, ngayon, ang gagawin ko naman, kakalasin ko naman yung dito sa ano, sa base o do sa mismong uh, aircon controller niya. Yan mga yan. Okay, bubuuhin ko dyan. Titistingin ko kung hindi na kailangan itong frame na to. Okay, let's go. At ito na nga mga boss, nabuo ko na yung mismo kabuuan ng frame niya. At gaya nga nung sabi ko, di ba meron siyang kasama nito. Hindi ko na ginamit. Ito yung kasama ng panel. Kasi mas pinili kong gamitin ito kasi gawa nung may guide siya. Yun, parang butas-butas na yun. Ayan o. Ito kasing isa, wala. Lampasan siya. Ayan o. Okay. Kaya yun na yung ginamit ko. Okay. So, yan yun. Okay lang din naman eh. Pakita ko sa inyo. Pero nasa sa inyo rin yun kung gusto nyo gamitin or hindi. Yan. Yan ang itsura niya mga boss. Okay. All goods pa rin siya. So, yun. Pwede ko na itong buuhin. Pero kakalasin ko na lang yung ano. Kakalasin ko pa yung mga sidings niya para mailinya ko yung ano. Yung mismong mga camera.
para sa 360. Okay? Susubukan ko na muna. Okay na ito. All goods. Ayos na ito. At nga pala, hindi ko pa nga pala natitesting yung yung 360 camera. Pero dito napalabas ko na yung 360 camera. Titestingin ko na lang kung nag-view dito sa sa Nakamichi. Okay? Subukan ko lang. Update ko kayo. Okay, testingin muna natin mga boss. So, isinalpa ko muna yung head unit at syempre yung mga camera, yung 4 na camera. Ayan. Bago natin i-fix lahat at kalasin ko yung mga panel ng mga sidings para ilinya yung mga camera. So, testing muna. Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na bago kayo mag-fix or mag-install, testing muna. Okay? So, dito, 360 camera. Check natin. Yun oh. Okay lahat. So, ito yung front, rear, magkabilang gilid. Okay, all goods. Ayan oh. Makita nyo. Yun oh. Tapos likod. Oh, ganda. Okay. So, ayun. So, gumagana yung 360 camera or yung 4 na camera. Gumagana dito sa unit. So, kakalasin ko na itong mga sidings, pati ito dito. Tapos, pakikita ko rin sa inyo kung paano magkalas niyan, pati dito. Okay? So, ayun. Dahil nga alas 4 na, mag-aalasin ko na din or ay pagpapatuloy ko na to. Ayusin ko na lang muna itong mga panel. At ipiprepare ko yung mga camera na iwawiring. Okay? So, update ulit. Okay mga boss, continuous ulit tayo dito sa Ford Ranger. Ngayon ay kakalasin ko naman yung mga panel o ipapakita ko sa inyo yung kung paano kalasin itong mga panel na to. Okay, let's go. Okay, umpisa na natin mga boss. So kailangan natin ng panikwat na plastic, panikwat na flat screw or pinitpit na bakal or kung ano man flat screw, Phillips screw at saka mga Allen wrench. Tingnan natin kung ano yung nito, tornilyo. So, unahin muna natin dito sa tweeter holder or tweeter panel. Gamit lang kayo ng panikwat na plastic mula dito sa gilid na to. Angatin nyo yan. Ganun lang. Yung hilahin nyo lang palabas sa ganyan. Tapos, meron dito ng socket ng tweeter. Siyempre, i-unplug nyo lang yun. Tapos dito, sisikwatin natin dito sa bandang taas itong clip na to. Yun. Tapos, yan yung cover nung tornilyuhan dito. Isang tornilyuhan lang naman yun, Allen wrench na flower. Tapos dito, itong panel na to, kakalasin din natin to. Tapos, kuha lang tayo ng panikwat na plastic ulit. Makikita nyo yan dito sa bandang ilalim, meron ditong parang kanal or yung kanal na nga na sikwatan natin ng plastic or sikwatan natin ng panikwat na plastic or clip remover. Ganun lang. Tapos dito, ganun din. Tapos pagka nakaangat na yun, iisa-isahin na natin yan. Then ganun lang. Ganun lang kasimple mga boss. Ayan. Tapos, may mga maiiwan na clip dyan. Kukunin nyo agad yun para di na mawala. At ibabalik nyo kung saan siya nakalagay. Yan. Okay? Tapos yan, Phillips screw din. Ito, Allen wrench sa flower. So, pipili lang tayo ng Allen wrench sa flower kung ano yung kasya dito. Check natin ha kung alin dito yung kasya. Yan, basta't may set kayo na flower, madali na yan. O, ayan o. Nakuha ko na yung pinaka niya. Pinaka size. Yan. So, yung stereo naman, at-check ko na yan bago ko kalasin yung datihan niya ay okay naman lahat. Kaya, yung ikakabit naman natin bago, na-check ko na rin naman yun, na-testing ko na, kaya pwede na natin ikabit. Kanya lang, yung niya, yung steering control hindi pa gumagana, pero hahanap na lang kami ng compatible na canvas module dun. Sabi ni Bossing, ay idiretso ko na lang din daw para mapagana na natin yung 360. Tapos dito yung yung tornilyo, kailangan yung i-unplug lahat yan, i-unlock. Luwagan nyo lang. Andito lang naman lahat yun. Yun, okay na. Pagka hindi matanggal, pagka pinihit nyo, maganda ang kapit eh. Yun, tanggal na. Sisikwatin nyo lang yun.
Tapos ipunin nyo lang yung mga tornilyo kung saan side nyo nilagay. Tapos yan, hahanapin nyo kung meron pa nakatago na tornilyo. Katulad dito sa ilalim, meron pa siyang dalawa. So Phillips screw lang din yun. Tanggalin nyo. Tapos dito, dalawa sa ilalim. Yan. Okay, tapos yan, kapag natanggal nyo na yun, nakapa nyo na lahat, wala nang tornilyo, pwede nyo na yung angatin. Mula dito sa gilid dito sa speaker, makakapa nyo yung panel. So, hilahin nyo yung palabas. Yan. Yun, ganun lang. Tapos ganito. Yun. Pag naangat nyo na yung ganyan, pwede nyo na siyang itaas. Pataas na ganun. Okay? Tapos yan, meron dito nung may pinipress dito. O, ganun lang. Tapos dito yung sa lock-unlock niya. Huwag niyong hihilahin agad kasi mabibing crack yung ano or mababaklas yung switch nitong lock-unlock niya. Okay? Bitin kasi yung wire niyan. Tapos dito yung mismo switch ng ating power window switch. Yan, unplug na lahat. Okay? Yun, ganun lang. Ipakita ko sa inyo. Okay, so nakalas ko na mga boss. At ito yung sinasabi ko sa inyong clip kanina. Hihilahin nyo lang pag ganun yun. Tapos ito, yung socket no central lock natin. Central lock switch. Yan. I-unplug nyo na agad yun. Tapos dito, ganun din. Pinipress lang naman yun. Tapos ito yung mga, ano niya, yung panel niya. May tornilyo dito. Tapos dalawa dito. Phillips screw, Allen wrench. Tapos dito sa kailaliman. Yung dalawa. Tapos yung likod niyan, ganyan ang itsura niyan. Okay? So, yun. Full goods na ito. Nakalas ko na. So, dun sa right side, kakalasin ko na yun. Dito naman tayo sa kanan. Gaya nga ng sabi ko, unahin natin dito sa tweeter panel. Angatin nyo lang yan, hila. Okay? Full goods. Tapos, meron ditong tweeter socket o yung wiring niya. Unplug nyo lang yun. Tapos dito sa door handle niya, mula doon sa ibabaw, sikwatin nyo yun. Meron namang kanal doon na pwede nyo pagsikwatan. Yan, okay. So ito na yun, yung ano niya, yung cover. Tapos dito sa ilalim, kakapain nyo lang yun. Meron diyang kanal na pwede natin pagsikwatan ng clip remover or yung plastic clip remover. Yan. Okay. Tapos, yung mga yung mga naiwan na clip, tanggalin nyo na agad para hindi nyo makalimutan or hindi mawala or malaglag. Yan. Diskarte nyo na yun kung paano nyo kukunin. Pwedeng pagkakalas or bago kalasin. Sa ibabaw, sa door handle, Allen wrench sa flower, tanggalin nyo yan. The rest na tornilyo is Phillips screw. Screw type, Phillips screw type. Nalaglag pa. Yan. Dito naman sa handle na ito, dalawa lang ang tornilyo yan. Pag magpapalit kayo ng mga door handle na ganito, power window switch, ganyan ang sistema. Ford Ranger, Ford Raptor, Ford Titanium, Everest. Same lang yan. Dito sa ilalim, dalawang tornilyo. Maninibago lang kayo kapag bagong sasakyan or hindi pa nakakalas na panel. Medyo may katigasan ng clip yun. Pero kung katulad nito na nakalas na namin, actually patatlong kalas ko na to eh. Kaya medyo malambot na yung clip niya. So yun, dalawang tornilyo, dalawa sa ilalim, isa sa ibabaw, Allen wrench type. So yun, all goods. Yun na yun. Tapos dito, malapit sa speaker, kakapain nyo yung panel, hilahin nyo palabas. Yung, ganun lang. Pagka umangat na, magaan na yung tungkabin. Tapos, pagka naangat nyo na yung ganyan, itaas nyo. O, ganun lang. Tapos dito, yung sabi ko nga, yung clip ng door handle,
At matatanggal nyo yun, hinihila lang palabas din. Tapos, tanggalin nyo itong clip nitong ano, nung door lock switch o yung central locking switch. Tapos, power window, yan, plug nyo din. Medyo gipit, kaya hanap kayo ng magandang gusto. Pagka hindi nyo makalas yung tornilyo, yung ano, yung power window switch, yung socket, balik nyo muna to, itulak nyo pa labas yung ano, bandang likuran, pakita ko sa inyo, para matanggal nyo ng isang buo yung power window switch, para matanggal nyo yung socket nya. Okay, pakita ko lang sa inyo. Ayun, at nakalas ko na nga mga boss. So yan, all goods na. Tapos, yung bagay may napansin kayo mga nalaglag na clip or kung ano man, susundan nyo agad yun, katulad nito. Ayan yung clip. Siyempre sinundan ko yan kanina kung saan tumalbog. Kaya alam ko kung saan pumunta yung clip. Tapos dito, ilalagay ko lang yan dyan muna. Tapos dito yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka hindi nyo makalas yung mismong socket niya, ang gagawin nyo dyan mula dito, nakaganyan kasi ang pwesto niyan eh. Yan, ito yung hook niya. Mula dito sa likod, ayun o, ito yung panel niya. Mula dito sa likod, doon sa ilalim ha, sa ilalim kayo mag-uumpisa ng sikwat, ipipress nyo ito. Yan. Tapos pagka-press niyan, itutulak nyo pataas para mahugot nyo ito. Tapos, pwede nyo nang i-access or mapindot yung socket niya. Kasi ang hirap niyang bagay nakasabit dun eh, gipit. Lalo na kung wala kayong tagahawak, yun ang pinaka-the best na paraan. Tapos pag ibabalik lang naman yan, ganun lang, mula dun sa hook, tapos ipipress nyo lang yan. Ganun lang. Ito naman, kahit nakakabit na, pag ikinabit naman natin yung socket, madali lang yun. Kasi isusuksok lang natin yun eh. Wala nang echibureche dun. Tapos ito, ibabalik ko na yan. So, yun. All good sa ito. Nakalas ko na yung stereo, naikabit ko na yung doon sa panel. Maglilinya na lang ako nung sa side mirror. Yan. Madali lang naman ito. Ilang tornilyo lang yan. Tatanggalin nyo ito. May isa dito. 2, 3. So, 3 lang yan. Tapos i-unplug nyo ito. All goods na yan. Tapos yan ang technique dyan. Bago nyo kalasin yung side mirror o pagka tinanggal nyo na yung mga tornilyo, mula sa ilalim, tanggalin nyo na agad yung dalawa, kahulihan ito na tatanggalin. Siyempre may tagahawak dapat kayo. Pero bago nyo tanggalin lahat yun, kahulihan yung huhugutin yung socket. In case na mabitawan, nakahook pa rin tayo do sa wiring. In case na mabitawan na ganun or malaglag or kung ano man, hindi agad siya lalaglag sa flooring or may tendencyng mabasag yung kung ano man. Kasi nakasabit pa siya. Di gaya bagay, ini-unplug nyo yan, oras na mabitawan yung side mirror or kung ano man, malaglag, ay wala siyang mag-hold. Di gaya bagay, halimbawa, nakasaksak pa ito, kalasin nyo na lahat yan. Mabagsak man yung bigla, sasabit pa ito. So, hindi siya agad yung tipong lalaglag sa flooring. Okay? Ganun ang mga technique dyan. Tatanggalin ito, kahulihan ito, at pinakalas din ito. Okay? Kakalasin ko na muna to. Alam nyo naman na kung paano magkalas yun. Tornilyo lang yan. Okay? Let's go. Okay mga boss, kalasin na natin yung mismong side mirror. So, dito, yung pinaka niya, yung cover dito, yung takip, yung pinakatakip niya. Tinanggal ko na yun. Sinisikwat lang naman yan dito. Tapos, gamit kayo ng Allen wrench na flower, luwagan nyo muna itong mga side mirror or yung mga tornilyo. So, kalasin nyo muna to para ma-access nyo yung butas ng Allen wrench yung pinaka-tornilyo. Tapos dito, ganun din. Yan, medyo matigas-tigas, syempre. Kahit mag-isa lang kayong magkalas nito, okay din naman. Pero kung kayo may katulong, mas maganda, syempre. Tapos yan, unahin natin kalasin yung ilalim. Or yung pinakababa. Yan. Kasi yan ang parang magiging mangyari dyan. Nakasabit siya muna dito sa taas na tornilyo. So dito, kalasin muna natin to. Yun. Makita niyo yan. Tapos ito, ilalim. Kalasin din natin yan. Tapos pag nakalas nyo na yung tornilyo na yon, pwede nyo na munang ibalik itong
socket para safe. In case na biglang mahulog, sasabit pa rin doon sa wire yung ating side mirror. Tapos ito, subukan nyo kalasin, utay-utay, tignan nyo kung gagalaw yung side mirror sa ibabaw. Okay? So kung hindi naman siya nagalaw, kung makita nyo, subukan nyo tanggalin na. Okay, kung makita nyo, nakasabit pa rin naman, pero naka-hook pa rin yung ating wire or yung socket ng wire. Tapos punta tayo dito sa labas, saka natin tignan yung yung setup niya. Yan. Okay. So yun. Pwede na natin tanggalin yung pinakasakit. Yan. Ganun lang kasimple. Tapos saka natin ibabalik. Okay, pakita ko na sa inyo. Okay, ganun lang kasimple mga boss. Kahit mag-isa lang kayong magtanggal nitong side mirror, kaya-kaya. Kahit saang sasakyan, kahit saang pick up na Toyota, kahit anong brand, basta kung mag-isa lang kayo magkakalas, pwede yun. Tapos yan, kapag nahugot na ganyan, pwede nyo namang ibalik yun. Ayan, ganun lang. Para safe lang ba? Kung halimbawa biglang malaglag, ay di, at least ay nakasabit pa rin tayo dito sa wire na ito. Meron naman kasi ang hook dito. Ayan o. Hindi siya basta lalaglag. Pero sabi ko nga, iba pa rin yung advance. Di gaya bagay halimbawa na hindi nyo sinabit ito or hindi nyo isinaksak or tinanggal nyo ito, ay bigla namang nalaglag siyang ganun. O di nasa huli ang pagsisisi, syempre. Kaya bagay ganun, isabit nyo muna yan. Kahit meron kayong tagahawak, isabit nyo pa rin hanggat hindi kayo safe or kampante na hindi yan basta malalaglag. Okay? So kakalasin ko na rin yung kabila. Dito naman sa left side mga boss, syempre kalasin muna natin yung socket at luluagan natin itong mga tornilyo. Lahat yan luluagan nyo dapat. Na tipong kailangan, pwede nyo siyang kalasin ng nakaganito. Dito, luluagan din natin yan. Kailangan maluwag yan. Dito sa ilalim, pwede na nating i-pull out yan. Una nyo kakalasin kasi dyan, itong part dito sa tapat ng socket para pwede nyo nang ibalik yung socket kapag natanggal nyo na yung tornilyo. Yan. Ganyan ang technique dyan mga boss ha. Tandaan nyo. Kahit saang sasakyan. Ganyan. Huwag nyo ipupull out agad-agad yung pinakasakit niya. Para safe. Siyempre. Tapos pag natanggal nyo na yung tornilyo dun sa tapat ng clip o ng socket, pwede nyo na ibalik yun. Para meron na tayong nakakapit na wire. Tapos ito, kahulihan, iangat nyo na yan. Itatanggalin nyo na yan. Ganun lang. Kahit mag-isa lang kayo magkalas yan, no worry. Yan. Tapos pagka natanggal nyo na yung tatlo, punta na tayo dito sa kabila. Tapos pwede nyo na yung hugutin. O, di ba? Tapos ipe-press nyo yung pinakasakit niya, tanggal na. Okay? So, ganun lang mga boss ang diskarte dyan. Discarding malapit. Tapos, ibabalik nyo lang yung ganyan. Okay? At nakalas ko na nga mga boss, lahat ng side mirror. Ayan, kung makikita nyo. Okay? So, doon sa right side, nakalas ko na rin. At nakita nyo naman kung paano yung diskarte na ginawa ko. So, kakalasin nyo muna yung ito, luluagan nyo muna lahat, yung tatlo. Tapos tatanggalin nyo yung socket, ipupull out nyo na yung tornilyo dito. Pagka pull out ng tornilyo dito, ibabalik nyo yung socket, pull out ng tornilyo, pull out ng tornilyo. Pagka na-pull out nyo na lahat yun, punta kayo sa kabila, hilahin nyo na yung mismong side mirror. Okay? So ito, ikakabit ko na lang yung pinaka-camera niya dito sa ilalim. Okay? Gagawan ko na lang ng sukat at para maipakita ko sa inyo at kung paano kalasin itong or paano himayin itong side mirror niya. Okay? So, ayun. Magsasampol muna ako ng isa para maipakita ko sa inyo dun. Okay mga boss, nakaikabit ko na yung para sa left side. So, kung makita nyo, tapos na iayos ko na rin dito sa yung wiring niya. Naiabang ko na. Ayan. Tapos yung likod niya, ayan. Okay na lahat. Ito yung sukat niya.
or diyan ko nilagay sa part na yan. Yan, meron kasi yan dito. Kaya diyan ko nilagay. Ayan o. Yung parang ano, sadyang lalagyanan niya. Okay? Paano ko yan nakuha? Dito sa right side na side mirror, ipapakita ko sa inyo. So dito, pakita ko lang sa inyo. Meron ako dito ginawang sukat. Ayan. So dito sa, mula dito sa guhit na to, mula sa guhit na to, 1 3/4. Pakita ko lang sa inyo. Sa inyong inches. Yan, mula dito sa ano, 1 3/4 yan. Yun, 1 3/4. Ano, 1 inches in 3/4. Yan, dito. Yung guhit na yan. Tapos, mula dito sa guhit na ito, tsaka doon, pinantay ko yan. Yan, 1 1/4 naman. Yan, makita nyo. 1 1/4. Okay? Kaya ako nakuha yung sukat na yun, itinapat ko yun dito. Yan, dyan sa part na yan. Yan. Okay, kaya ako nakuha yun. Tapos yung paglulusot naman ng wire, ipapakita ko sa inyo kung paano kalasin itong mga panel na ito. Itong side mirror, or yung mismong mirror, yung ito, itong goma na to, at saka yung takip. Kinalas ko rin kasi ito eh, itong takip na to. Okay? So dito, pakita ko lang sa inyo, dito sa side mirror, or do sa mismong mirror, meron niyang kanal dito. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Ayan yung kanal na pinagsikwatan ko. Ayan yung nakaganyan eh. So, dito sa part na to, yun. Yun. Okay? Yan yung part na yan. So, dito, sa right side, pipindutin nyo lang itong part dito. Ayan. Tapos, makikita nyo yung may kanal dito. Sana yung makita. Basta meron yung kanal dito eh. Masisilip nyo naman yun dito sa bandang ilalim. Hindi masyadong kita eh. Yun yung part na yun. Saan nga ba? Ayun yung block na yan. Kung nakita nyo. Okay, so dito sa part na to, dito sa part na yan, nandyan yung sikwatan. Ito. Yan. Pag nakita nyo may parang ano na yan, pin, yan yung sinisikwat. Dito yun, sa kanal na ito. Kailangan kasi, ganito yun, style yan. Kailangan mailusot nyo yung flat screw nyo dyan pa ganyan. Saan nyo siya pipilipitin ganun. Kaliwa or kanan, depende. Basta umangat, all goods na yun. Kasi, clip lang naman yan eh. Plastic clip lahat yan. Yan. So, pagka naiangat nyo na yun, madali na yan. Pwede nyo nang duktukin or tuhugin ang mismo flat screw yan para umangat. Hindi naman siya basta mababasag yung salamin kasi may plastic naman siya. Hindi kamukha mo nung iba na yung cover niya, ito na agad yung mirror. Ito, nakaangat yung mirror doon sa pinaka-base niya. Kaya wag kayo mag-worry dyan. Kaya kahit sikwatin nyo yan ng malupitan na ganun, safe kayo dyan. Okay? Pero, mag-ingat pa rin kayo. Yan ang pinaka-the best dun. Okay? So, dito, all goods na yan. Ito, ipapakita ko lang sa inyo yung sikwatan niya. At kung paano kalasin itong panel dito sa ibabaw. Ito. At saka yung panel dito sa ilalim. Ito. Okay? So, let's go. Kalasin ko na muna to. Okay, umpisa na natin mga boss. So, dito, kuhain muna natin itong mismong salamin. So, gamit tayo ng flashlight para makuha ko yung mismo sisikwatin dito. Kita nyo naman yun, makikita nyo naman yun dito. Kailangan masuot nyo yung flat screw para madukot natin yung mismo ano. Basta kailangan nyo lang madukot yung ano, may angat yung sikwatan. Kung hindi kakasya yung flat screw, gamit pa kayo ng iba pang pwedeng gamitin na pwedeng maiangat yung ano. Ayan, katulad nun, nag-angat na. Ginamit ko lang yung mas manipis o mas kasya dun sa butas na pagsisikwatan. Kapag ka umangat na yun, pwede na nating gamitin yung malalaking flat screw. Ayan. Yun, ganun. Tapos pwede nyo na yung lahatin na sikwatin.
Tinig nyo naman yun, naglalagatikan. Pero hindi naman tipong mababasag. Yung. O, di ba? Ganun lang. Gaya nga nung sabi ko sa inyo, yung kanal dito, yun yung sinisikwat. Pagka hindi kasi yung flat screw nyo, gamitan nyo na medyo maliit para lang umangat yung unang clip. Pag naiangat nyo na yung unang clip, madali na yan. Madali na yung kasunod. Okay? So, pwede na natin itong patayin. Next ay may makikita kayo ditong clip dito sa ibabaw. Makita nyo ha. Ito. Yan. Yung clip na yan at saka dito, yun yung ipe-press nyo para mag-unlock yung yung clip natin or yung takip ito. Okay? So dito, umpisahan natin sa ito muna. Tanggalin muna natin yung mga clip niya dito sa loob. Iangat lang yun. Walang tornilyo dyan mga boss ha. Clip lang yun. Plastic clip. Yun. Tapos, gamitan natin ang panikwat na plastic para umangat. Ayan o, angat na o. Pagka umangat na yan, so ibig sabihin yung clip dito, naka-release na. So dito naman tayo sa kasunod. Yun naman ang ipipress natin para pag sinikwat natin dito sa ibabaw, magre-release na siya. Yun. So dito, iangat lang ulit natin yung ganyan. Okay. Pagka nag-release na yun dito sa loob, pwede na yan. Dito naman tayo sa ilalim. Oh, di ba? Oh, yun, ganun lang oh. Tanggal na. Okay? Ang pinaka lang diyan, ang pinaka lock itong dalawa. Yan lang yung pinaka matigas niyan. Pagka yun ang na-press nyo at na-i-unlock nyo na, basic na yung kasunod nun. Tapos kasunod niyan, tanggalin na natin tong goma na to. Tatanggalin nyo yan. Kahit naman sa ang mga side mirror, ganyan na setup. Kagandahan lang dito sa Ford Ranger, maluwag yung pwestuhan niya. Napakagandang kalasin. Tapos, ito, paano magkalas ito? Hilahin nyo lang siya papunta dito. Pagana rin. Okay? Hilahin nyo lang siya papunta dun. Kasi, para siyang, sinusuksok siya sa ganun. So, hilahin nyo siya palabas. Okay? Pagbabalik niyan, ganun din yan. I-guide nyo lang siya. I-guide nyo lang yung pinakakanal niya. Tapos, yun. Salpak lang ulit pa ganun. Hindi siya tuklap papunta dito. Hila siya papunta dito. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kasimple yun. Tapos, yan na yun. Pwede na natin butasan yan. Gaya nga nung sabi ko sa inyo, yung sukat natin dito, ulitin ko lang, mula dito sa guhit ha, dito. Yan, mula dito sa guhit na to, sukat lang kayo dyan ng inches, 1 3/4. Yan, mula dito, 1 3/4 yan, guguhitan na natin yan dito. Pag nakuha na natin yung 1 3/4 na yun, mula naman dito sa guhit na to, sa lining, yan, sa lining na ito, makikita nyo naman yun. Ang sukat naman nun ay 1 1/4. Sa inches yun ha, 1 1/4. So pagka naguhitan nyo na yun ng pa-cross, ayan, pa-cross na yan, pwede nyo nang butasin yun. Okay? So, yan na yun, oh. Ngayon, kuha lang tayo ng drill. Balahan muna natin na maliit. Butasin na natin yan. Ito yung sa right side. Ayan, oh. Siyempre, pag tama ang sukat nyo, left and right, naka-level yan. Tapos, pagkatapos nun, palitan na natin yung kasama niyang pambutas, yung hulso. Ouch. Yan. So pagka naibala na natin yon, yan. Pag naibala na natin yon, butasin na natin yan. Okay. Tanggal na.
Tapos yan, pwede na nating medyo linisin yung labi or yung pinagbutasan natin. Tapos tanggalin na natin yung mismong yan, yung tape. Okay? Tapos yan, yung spacer na goma na naka-slant. Ayan o. Ilagay na natin yan. Siyempre, lamang yung slant niya sa likod or doon sa mismong bracket, sa base. Yung medyo palabas siya yung manipis. Yan. Okay. So, pagka naisalpak na natin yun, mamaya na natin ilagay yung camera. Kunin muna natin yung pang right side na wiring. May makikita naman kayo ditong pangalan, right. Yan, dito sa pinakapuno. Ngayon, punatin lang natin yan, syempre. Yung ginawa ko dito, iba-iba naman ang style nun. Dito, dahil wala siyang signal light, iaabang na natin yan. So dito, tapean lang natin ng ganyang kahaba. Depende sa inyo kung gano'ng kahaba nyo gagamitin nyo or gagamitan ng pagpulo ng tape. Yan, tapean nyo lang yan. Ganyan yung ginawa ko doon sa isa. Pakita ko lang sa inyo. Nakapulo ng tape yun. Depende sa inyo yun kung gusto nyo tapean or hindi. Nasa sa inyo yun. Diskarte nyo na. Yung sa akin ginagawa naman, guide lang yan. So kung nakuha nyo lahat ng diskarte tips, ay all goods na yun. Tapos dahil hindi pa naman natin itatap yung sa signal light, wag muna nating i-open wire. Ngayon, mula dito sa ilalim, depende naman yan kasi dito ang ganda ng butas niya, malaki. Kalimitan niya, ang inuuna ko, kapag maliliit ang butas, ang inuuna ko ay itong maliit. Mula dito sa loob, papunta sa labas. Pero dahil dito ay maganda naman yung wire at malaki, unahin natin dito para maigsi lang yung travel ng wire. Ayan. Tapos dito, suksok natin dito sa ilalim. Ayan. Kapag ka naisaksok na natin yan dyan, kuha tayo ng cable tie. Pagka cable tie nyo, sukatin lang natin yan. Ayan, pag ganyan. Sukatin lang natin yan mga ganyan. Hindi natin kailangang habaan. Yun. Allowance lang. Depende sa ano nyo. Sa tansya nyo. Pagka ano yan, dito naman sa kasunod, lagyan din natin ng cable tie. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Okay, so nakaset up na. All goods na yan. Tapos, pagka nakuha nyo na yun, hihilahin nyo naman ito. Palabas. Yo. O, diba? Yan, ipakita ko lang sa inyo kung paano yung setup. Ikakabit ko na rin pala yung camera. Kuhain nyo yung pang side mirror na camera. Hindi naman kayo magkakamali dito sa camera. Yan. Tapos dito, kunin nyo lang dito. Kailangan mapalabas nyo doon sa ano. Dito nyo palalabasin yan para ano, madaling mag-access in case na magpapalit tayo ng camera. Yo. Tapos yan, ipoposition na natin to na hindi muna nakapix. Lapat lang. Kasi aayusin pa natin yan mamaya eh. Okay? So ganyan, pakita ko lang sa inyo. Okay, so ganito lang nangyari dyan. Dito, kaya inuna ko dito sa ilalim kasi nga, ang laki ng butas niya. Ayan o, luwag na luwag pa. Kasya pa 5 dito. Tapos dito, ganyan ang ginawa ko. Yung allowance ng wiring para sa signal light, hanggang dyan lang. Ayan o, tinipan ko to para safe.
Tapos dito sa ibabaw, ganyan naman ginawa ko. Ganyan ang allowance. Para in case na magpalit tayo ng camera, nandyan lang din siya. Madali siyang i-access or madali tayo magpalit ng camera. Yan, nandyan lang siya. Tapos ang cable tie para hindi mabatak. Tapos dito, cable tie din. Okay? So, ganun lang. Madali lang yan. Tapos, ibabalik ko na yung cover niya. Mapera lang dito sa side mirror or yung sa salamin. Okay? So, the rest, ikakabit ko na lahat ulit yan at pwede na natin ikabit dun sa Ranger. Okay? So, bubuuhin ko na muna to. Pakita ko sa inyo kung paano magbuo. Buuhin na natin. Unahin natin yung dito. Itong side na to. Gaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, tatama nyo lang yung kanal niya, yung pinaka-guide niya. Tapos, pwede nyo na siyang itulak. Pag ganun. Okay? Tapos yung goma niya, sabay na rin natin para dire-diretso tayo dito. Ilusot natin yung wire. Tapos, unahin natin yung kanyang socket. Kailangan lumabas muna itong socket. Yun. Pagkalabas ng socket, pwede na natin i-guide yung mga kanal niya or yung mga clip niya doon sa rubber. Yan. Himasi-masi nyo lang yan ng ganyan para pumasok yung ano niya, yung mismong tamaan ng mga kanal niya, yung mga clip. Yan. Kapag ka naiayos na natin yun, iabay natin maayos yung tingnan natin yung kabila kung saan nakalagay yung wire. So doon siya nakalagay sa kabila. Bandang taas, yan, likod. Yan. Titingnan nyo yung position ng wiring nyo. Yan. Okay na. Tapos, ipupulon muna natin yan para para madaling mag-wiring dun. Para hindi palawit-lawit. Yan. Ganyan lang. Pakita ko sa inyo. Okay. Tapos, yung likod naman, napakadali lang ng likod nito. Kunin nyo yung cover, itatama nyo lang yung pinaka-guide niya lahat. Napakadali lang nito. Oh. Ito ang pinakamadali dyan. Pagka naitama nyo na lahat, pwede nyo na yung paluin. Ganun lang, kasimple. Full goods na yan. Oh. Diba? Basta't naitama nyo na yung guide niya, yung mga clip, nakasalpak na doon sa pinakabutas niya, haluin nyo. Full goods na yan. Tapos, itong mga salamin, mamaya na yan. Dito na muna yan. Tapos ito. Yan. Okay. Ayos na. Pakita ko sa inyo. Ayan mga boss, ito na yung finish. So, saglit lang natin na ilagay yan. Yung sukat, yung mismong mismong tamaan niya, yung pagkakalas. Ayan. Sakto-sakto lahat yan. Okay, yung salamin or yung mirror, mamaya ako na ikakabit yun. Madali lang naman yan. Yung wire dito, full goods na yan. Pare siyang nasa likod, ibabaw, likod, ibabaw. Ayan o. Okay, so ikakabit ko naman yan doon sa sasakyan, sa Ranger, para mailinya ko naman. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko ilalagay doon sa unahan at saka sa likuran. At kung paano ko iwawiring yung mga wire nito sa ilalim ng sasakyan at saka sa unahan, lahat. Okay? So, yan. Okay na yan. Yan mga boss, good morning. At naikabit ko na yung mga camera dito sa Ford Ranger na ginagawan ko ng ng Android stereo with 360 camera. Pakita ko sa inyo. Okay, dito sa side mirror, kung nakita nyo, naikabit ko na. Siyempre yung camera, kahapon pa yan naikabit. Yung salamin or yung mirror, hindi pa. Tapos dito, pakita ko sa inyo kung saan ko dinaan yan. So, dito ang allowance ko nandito sa sidings. Ayan. So, i-adjust ko pa yan. Dito, nagbutas lang ako dito at hindi naman kasya dito sa loob. Ayan, binutas ko na lang sa ilalim. Tapos, diretso yan dito. Ang style ko niyang ginawa mga boss, hinugot ko yung mga socket dito. Ayan. Tanggalin nyo yung mga socket dito, i-unplug nyo, tapos bunutin nyo dito. I-pull out nyo. Tapos, magsuksok kayo ng kawad. Saka nyo kulihin dito yung pinakadulo niya, yung ganito. Ilulusot nyo yung ganun.
Okay? Ganun ang ginawa kong technique dyan. I-unplug nyo yung mga socket, bunutin nyo itong mismong rubber or yung ito yung socket dito sa loob. Ilabas nyo. Tapos magsuksok kayo ng kawad, hilahin nyo pa loob. Yan, ganyan ang ginawa ko dyan para hindi mahirap. Okay? Yun. No? Tapos yan, kapag ka na-set up ko na yung dyan, yung wiring, okay? Pag na-set up ko na yung wiring dyan, i-adjust ko ulit yung pabalik dito para dito yung maraming allowance. Papakita ko naman sa inyo yun. Tapos dito, yung camera niya sa likod, dito ko na ginawa yan. Ayan. Okay. Tapos sa ilalim, yan o. Naka-steel bumper yan mga boss eh. Tapos dyan sa ilalim, nilusot ko yan dyan. Tapos, nilusot ko dito. Ayun o, nakakibulta yan. Okay? Tapos dito, inangat ko lang ito, nilusot ko dito yung wire. Tapos doon, iniabay ko lang doon sa dating wiring niya. Ayan. Pero binutasan ko na ito para hindi naman nakalawit yung wire dyan. Tapos dito sa ilalim, kung makita nyo, lusot kayo dito sa ilalim. Yan, dyan ko na dinaan yan. Tapos doon, may butas doon. Mga pinagdaanan din ng camera. Noong datihang camera niya. Ayan o. Okay? So, diskarte nyo na lang yung kung paano ilulusot. Dito ko kasi nilagay yan doon, sa loob na yun. Yun. Iniabay ko doon. Okay? Tapos dito, makukuha nyo yun dito sa ilalim. Katapatan lang yun ng goma dito. Ayan, iangat nyo yan. Tapos ito na yun sa likod na wire. Okay? Ayan o. Ito ay sa likod. Ito ay sa left side. Check natin doon sa kanan. Dito ganun din mga boss. Ayan o. Yung extra wire na para sa sa signal light, dito ko na inilabas yan. Tapos yung allowance ko dito sa sidings nakalagay. Tapos yan, gaya nga sabi ko doon sa left side, ganun din ginawa ko dyan. Binutas ko, tapos ay lusot doon sa loob. Ganyan ang style ng mga boss. Oh. Yun, ganyan Okay? Tapos yan, bubunutin yan. Tapos dito, tatanggalin nyo rin yan. Tapos dito, tatanggalin nyo. Yung mga socket, i-unplug nyo. Madali lang naman mag-unplug niyan, ganun. Tapos yan, pagka nahugot nyo na yan, bubunutin nyo dito. Maglulusot kayo ng kawad mula dito. Yan, mula dito, maglulusot kayo ng kawad. Ilalabas nyo dito. Okay? Kung hindi nyo mapalabas dun sa rubber, lang kayo. Magtabas lang kayo ng goma. Okay? So, ayun. Pero wag nyo ilalabas dito sa goma na to. Kailangan nasa loob yung wire. Okay? Tapos ito yung sa unahan, sa front camera. Ito naman yung sa right camera. Tapos yan, pag nailinya ko na yan dito, kung sobra man, i-adjust ko yan pabalik para nandito yung allowance natin na madami. Okay? So, ibabalik nyo lang yan ganyan yung rubber para maganda syempre. Madali lang naman magtanggal ng rubber niyan. Ganun lang. Ayun. Okay na. Check natin doon sa unahan. Dito mga boss, dito ko na nilagay yan. Ayan o. Sentro yan sa gitna. Okay? Yan yung ginamit ko. Tapos dito, nilinya ko yan dito. Ito yung may insulator. Papunta doon. Tapos doon ko na nilusot. Ayun. Nilagay ko dito sa bandang ilalim niyang reservoir na yan na sa radiator. Tapos inilusot ko doon sa ilalim ng cover na itim na yon. Tapos lusot doon. May pinagdaanan din kasi doon eh. Yung iba naman doon nagpapadaan sa goma na yun. Yun. Yung iba ha. Pero ako dahil may butas na yun, doon ko na lang nilagay. Okay? So depende sa paglilinyahan nyo yun. Pwede rin kayo maglinya dito. Kaya lang medyo gipit dito. Tanggalin nyo yung medyo talagang gipit dyan. Doon, pinaka the best. Or doon. Yung iba kasi, merong pinagagamitan yung butas na yun. Kaya minsan doon ako nagpapadaan sa goma na yun. Okay? So yan, maalin lang naman yun kung alin ang available. Doon, mas ma-all-one eh. Okay? So yun. Pagkatapos nito, naiayos ko na yan. Ililinya ko na yan dito. Iaayos ko na yan lahat para sumampa na dito. Okay? So, papakita ko lang sa inyo kapag sumampa na dun yung wiring. At ilalagay ko na rin yung sa GPS niya at saka yung sa lahat ng mga kasama nung stereo. Okay? Malapit na ito. Ayan na nga mga boss. Naiayos ko na lahat yung wirings. All goods na yan. Kaya nga nung sinabi ko sa inyo, dito ko nilinya. Niabay ko yan dito mga boss. Iaayos ko pa yan dito sa ilalim. Tapos yung mga dulo niya nandito na lahat. Yan. Front, rear, left and right. Andiyan na lahat yan.
check natin doon sa kanan. Dito ganun din mga boss. Ayan ang pagkakalinya ko. Dito ko na inilagay yung yung allowance niya or yung sobrang mga wire kasi nga in case na may i-check tayo dito sa side mirror, mahaba pa yung wire natin na pwede nating igalaw. Okay? So dito ko na idinaan yung wirings niya, ikinable tayo ko dyan, pataas, punta dito. Okay? So pagkakalas naman nitong panel dito, pipisahin nyo lang magkabilang gilid ng panel. Tapos meron yan yung hinuhugot dito kulay puti na lock para dito. Tapos yun, pwede nyo nang bunutin yan. Okay? So ipakita ko lang sa inyo kung paano kalasin yan. Baka magtanong pa kayo kung hindi pinakita yung pagkakalas eh. So dito, pipisahin nyo lang itong gilid na ito. Ito kasi yung lock niya. Tapos pag napisaan nyo na yun, syempre lalabas na yun ng isang buo. Meron ditong lock na kulay puti. Yun yung tatanggalin nyo. Hihilahin nyo yung papunta dito sa loob. Pag ganyan. Tapos yun, pwede nyo nang hugutin itong panel na to. Okay? So dito, i-set ko na yung yung wiring ng mga stereo yun sa USB, sa GPS. Ito pull out ko ito. At hindi maganda ang pagkakakabit. At ilalabas ko na rin siguro dito. Malalaman. Kung ayaw ni bossing nung nakalabas yung GPS tracker, malalaman. Pero ilalabas ko pa rin yun. Kung ayaw niya, edi saka ko na lang ilalagay sa loob. Okay? Set up ko na muna yung mga wiring. Yan mga boss, naikabit ko na yung mga socket. Yung kasama niyang socket ng panel, yun ang ginamit ko. Okay? So dito, lahat nung sa stereo ginamit ko. Tapos yung luma niyang harness, tinanggal ko yun syempre. Yung mga bago kinabit ko. Okay? Ang ikakabit ko na lang dito ay yung GPS antenna. Okay? Lilinya ko na lang yung papunta doon. Tapos titestingin ko na muna. Ito na yung panel natin ng or yung head unit na ito na. Naka-ready na. So pagka nabuo ko na to lahat, titestingin ko na din. Sasalpa ko na lahat. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, nakikabit ko na yung head unit mga boss. At naka-prepare na lahat yung socket niya. Nang ipakabit ko na lang dyan ay yung power line. Okay? Yung main power. Ayan. Yung canvas. Ayan. So dito, steering control pa lang ang hindi gumagana niya. Pero the rest all goods na yan. So sa susunod, papalitan na lang namin dito ng canvas module or yung harness niya. Okay? So all goods na yan. Ito naman ay na-testing ko na. Itong camera. Okay? So yan yung mga socket niyan. Tapos yung sa ilalim, ikakabit ko na lang yan. Tsaka dito sa ilalim. Okay? Yung GPS. Yan, isasalpa ko na lang yan. Okay? So malapit na to. Ayan o. Malapit na. Kunting-kunti na lang. Okay, naisalpa ko na mga boss. At ito na yun. Tignan nyo. Pero hindi pa siya buo. Ayan. Yung GPS antenna, nailagay ko na rin. Okay? So natornilyohan ko na yan. Pati dito sa ilalim. Kung makita nyo, ayun, yung dalawa. 2, 3, 4, 5, 6, 6 na tornilyo yan. So dito, testingin na natin mga boss. Yan, accessories muna. Yan yung niya, display niya. So yan yung 360 mga boss. Yan yung rear. Check natin. Yan yung front. Ay nawala. Bakit nawala? 360. Yan, okay. Yan yung rear, front, yan magkabilang gilid. Ito yung side dito, manual na or standard view. Yan yung okay. So ito, front. Yun. Okay. So dito wala pa siya ng USB para paglagyan ng basta USB. Hindi ko pa nalalagyan kaya hindi pa siya nagse-save yung record. Nagre-record din kasi yan mga boss eh. Dito yan nakikita. Ayan. Ayan yung mga yun. Reference. Yan ito. Yan yung apat na na camera. Sabay-sabay yan nagre-record. Okay? So, anahin na muna natin. Tapos ay bubuuhin ko na muna lahat para maganda na yung pag-demo natin. Okay? So, all goods naman na yan. Tapos, ko na rin to. Sasalpa ko na rin. Okay? Pati ito. Sasalpa ko na rin yan. All goods naman na yan. At na-testing ko na. Okay na yun. Okay, bubuhin ko na muna to. Pati yung sidings para all goods sa lahat. Okay? Sabit na natin yung panel. So, unahin natin dito. Itong nasa sentro or yung nasa gitna. Itong part na to.
Ito ang pinakauna yung ikakabit dyan. Ito yung kahulihang kinalas, kaunahan yung ikakabit. Sunod, yun dito sa part dito, yung kabilang gilid. Tutulak nyo lang naman yun. Tapos, kabilang gilid, tutulak nyo lang yan mga boss. Kasunod nun, yung maliit na panel dito, sa aircon, tutulak nyo lang din yun. Okay. Last, ito, yung malaking panel dito sa side na to. Itatama nyo lang maigi yung position niya. Para hindi na kayo paulit-ulit. Yun. Okay na. Sidings naman tayo. Sidings naman tayo mga boss. Unahin natin yung sa power window switch. Yung socket niya. Kapain lang natin yun kung nasan yung pinaka-socket niya. Or yung suksukan ng socket. Yun. Tapos yan, ilagay natin yung sa central lock. Yung socket ng central lock switch. Kapag ka nailagay nyo na yun, lagay din natin yung pinaka tali niya. Tapos, iwanan natin dito sa taas yung para sa tweeter. Tapos dito, ganun din. Yung sa door handle naman niya. Kailangan sakto yung position na paglalagay nyo. Hindi naman kayo magkakamali dun. Kakapain nyo lang yun. Yun. Kapag ka nag-lock na, all goods na yan. Tapos dito yung wire niya no para sa tweeter. Tapos siya kapag kakompleto na, i-align nyo lang yung pwesto niya dito. Yun. At kapag ka nag-align na yun, pwede nyo na siyang pukpukin dito. Okay. Ayos na. So, nandito na yun sa tweeter. Okay na yan. Tapos, kukunin na natin yung mga piyesa niya. Itong sa tweeter, saksak natin yung socket. Tapos, push lang din natin. Okay? Tapos, yung mga tornilyo, ikakabit na rin natin yan. Yung Allen wrench or Allen wrench type, dito yun. Kuha lang tayo ng Allen wrench type. Pangkalas natin ang Allen wrench. Tingnan natin kung anong size nun. Medyo malaki. Tapos dito, okay, ayos na ito. Okay, Phillips screw naman. Ito na yung Phillips screw. At itutornilyo na natin itong mga side na to. Okay, so dito, ganun din. Dito sa ilalim, meron din yan syempre. Kung paano nyo kinalas yun, ganun nyo din ibabalik. Parang kahit ano, basta tatandaan nyo kung paano nyo kinalas. Kung alin yung kahulihan yung kinalas, siya yung kaunahan yung ikakabit. Tapos kapag kawanin na yan, kumpleto na lahat, ibabalik nyo na to. Itatama nyo lang yung mga ano, yung mga clip. Tapos, ganun lang. Yan. Tapos, testing. Yan. Okay, ayos. Lock. Okay. So, doon naman tayo sa right side. At dito sa kanan, ganun din. Kuhain lang natin yung panel. So, ito yun. Unahin natin yung sa power window switch. Salpak natin yung socket niya. Hindi nyo kailangan tignan yun. Kakapain nyo lang.
Kapag ka nakapa nyo na yun, at naipasok nyo na yung mismong ano niya, socket, diretsuhan lang yun. Ayun. Pag nakinig nyo na nag-lock, all goods na yun. Tapos kasunod nun, central lock switch or central lock button, lock unlock. Hanapin nyo lang din yung socket niya. Kakapain nyo lang yun. Hindi nyo kailangan silipin. O, yun. Pagka nakinig nyo na nag-lock, all goods na yun. Tapos, kahulihan, itong sa door handle. O, di ba? Nag-lock na din. Tapos ito, yung sa tweeter, ilalabas niya yan. Tapos, pwede nyo na yun isampay, pag ganun. Tapos, pagka okay na yan, pwede nyo nang anuhin. Pagka pasok na lahat yung mga, ano niya, mga clip niya sa butas, pwede nyo na siyang paluin. Okay? So, dito, yung sa tweeter, salpak natin yan, yung socket. Lagay natin yan dito. Hindi na kayo magkakamali dyan. Socket lang naman yun. O, di ba? Yung Allen wrench natin, mga tornilyo, kuhain natin. Piliin lang natin yung, ayan, nalaglag na naman. Allen wrench type, dito yan sa taas. Basta pag magkakalas kayo, tatandaan nyo lagi kung ano yung mga style na kinakalas nyo yung mga tornilyo. Kalimitan kasi niya, nalilimutan kung alin-alin na lang tornilyo ang pinaglalagay. Dito sa taas, Phillips screw type na to, or screw type. Dalawa dito sa handle, dalawa dito sa ilalim. Yan. Dito sa kailaliman, dalawa, Phillips screw. Okay. So pagkatapos noon, all goods na lahat yan. Ayun, ganun lang. Tapos ito, kakabit na rin natin. Tatama nyo lang lahat ng clip niya. Ganun lang. Tapos itong dito. Yan. Hindi naman kayo magkakamali dyan. Hindi ganun, hindi paganyan. Paganito dapat. Okay. Tulak nyo lang yun. Yung sa kabila, ikakabit ko na lang din. Nalimutan ko ikabit yung sa kabila eh. Pero madali lang naman yun. Okay, so ayos na. Titistingin naman natin. Okay, ayos na. At ito lang yung nalimutan ko. Yung nailagay. So lahat ay ano lang naman yan. Puro clip. Tapos tornilyo. Isang tornilyo, Allen wrench type. Dalawa. Tapos dalawa din sa ilalim. Same lang din yan doon sa right side. Okay. So dito naman sa ano, sa head unit. All goods naman na yan. Okay, titestingin ko na lang yan. Okay. So ayun. I-missing ko na lang lahat muna ng gamit para maganda na ang pagkakatesting natin mamaya. Okay, let's go. Ayan na mga boss, tapos na yung Ford Ranger na kinabitan ko ng Android stereo with 360 camera. So ipakita ko muna sa inyo yung mga camera. Okay, so ito yung Ford Ranger mga boss. Dito sa unahan, ito yung camera niya, diyan ko na nilagay. Ayan o. Okay, sentro yan mga boss. Tapos dito sa side mirror, ito yung position niya. Kinabit ko na rin yung salamin mga boss. Check natin dun sa kanan. Dito naman sa side na to, yan yung position niya mga boss. Kinabit ko na rin yung salamin niya. Ayan o. Okay, check natin dun sa likod. Dito sa likod mga boss, diyan ko na nilagay sa plaka. Okay, sentro din yan mga boss. Okay, so ayun. Punta naman tayo sa loob, check-in na natin. Dito tayo sa loob, buksan na natin yan. Tapos, susi. Yung. Tapos, pagka yan ay binuksan, yan, umiikot siya. Lumalabas yung kanyang 360 degree. Yung. Okay. So, dito, check natin ha. Apps. 360. Panorama. Yung. Okay. So, dito,
Yan yung front, rear. Dito tayo sa isa. Yan yung front, kita lahat yan. Ito naman yung rear. Yan o, sentro yan mga boss. Dun sa mismong, ano niya, tow hook. Yan. Okay, tinan nyo, gitnang gitna. Kaya mas maganda naka-level lagi ang ating mga ginagawa. Okay? So dito naman, magkabilang side, yan yung itsura niya. Ito yung front tire. Front tire din siya. Okay? Pagka nag-reverse tayo, check natin. Automatic yan mga boss. Yan yung reversing niya. Tapos pag binalik, pag nag-back tayo, halimbawa nasa home, pag nag-reverse tayo, yun. Okay? So yan, ayos na. Ganyan ang itsura niyan mga boss. All goods na yan. Tapos, testingin natin buhayin yung makina. Oh, press clutch. Tapos, testingin natin yung aircon. Yun. Okay na to. Ganyan lang mga boss, mag-install ng Android stereo with 360 camera para dito sa Ford Ranger. So yan o. Okay na yan. Diba? All goods. Okay, pati doon sa pagkakalas ng sidings, pagkakalas ng head unit, pagkakalas ng side mirror, yan. Full tutorial videos. Okay? So kung nagustuhan nyo yung video, like and share naman dyan. At syempre, pa-subscribe na din. Okay? So ayun, hanggang dito na lang mga boss. At kung nagustuhan nyo, syempre, like, follow, and subscribe mga boss. Thank you. Isang subscribe nyo boss, malaking tulong yun. Thank you. Salamat. At habol pa nga pala mga boss, hindi ko pa naituro sa inyo. Itong stereo pa lang ito ay nagre-record. Halos lahat naman ngayon ng ng Android stereo na may 360 camera, meron ng recorder yan or parang dashcam na rin siya. Ito yun, dito yun makikita. Yan. Okay, so yan. Pag ito, wala pa lang ako nilalagay na USB pero magre-record yan. Ayan o. Okay, sabay-sabay yan, 4. Front, rear, left and right. Ayan o. Okay, ito yung left, ito yung right. Front, back. Ayan o. Okay, so pag nilagyan ko yan ng USB dito, meron yung USB cable dito eh, yan. Pag nilagyan ko yan ng USB dito, tapos ay isinelik ko dito yan sineselect sa setting. Asan ba? DVR setting. Ayan o. Kung makikita nyo yan sa inyong mga head unit na may 360, dyan yan makikita. Store path, hanapin nyo lang dyan yung storage ng USB. Alam ko hanggang 64 pwede yun eh. Ayan. DVR setting. Okay, recording time, set na natin yan ng 3 minutes. Every 3 minutes maglulup yun. Okay. So yan. Recording, image, view setting, yan, DVR. Tapos yan, kapag ka na-set nyo na yan, yung storage path nya, dito na yan makikita. Kapag ka magre-review kayo ng video camera. Ayan o. So wala pa siyang video files. Ayan o. Okay? So yun lang. Pahabol lang. At nalimutan kong i-demo sa inyo yung recording nya. No USB found pa eh. Pag nalagyan ko ng USB, all goods na yan. Okay? Thank you. Ford Ranger.